Pag sinasabing inihaw na bangus, syempre, simple recipe lang, di ba? Pero alam mo ba na may iba't ibang lasa ang inihaw na bangus? At nakadepende yun sa paano mo tinimplahan, anong mga gulay ang nilagay mo sa kanyang tiyan, at kung ano ang iyong sausawan. Bago natin isugba ang ating bangus o iihaw ang ating bangus, magayak muna tayo ng isang sibuyas at isang kamatis. Kung marami kayong ganito sa bahay nyo, pwede nyo ding damihan. At hatiin natin to sa dalawang portion. Ang kalahati ilagay natin sa tiyan ng ating bangus at ang kalahati ilagay natin sa ating sausawan. Isa sa nagpapasarap sa mga pagkain ay ang sausawan, lalo na pag mga inihaw. Tuturuan ko kayo sa tamang proseso at kung ano-ano ang mga ilalagay sa ating sausawan. The more na mga ganitong gulay, the more na masasarap ang ating bangus at ang ating sausawan. Kung bibili kayo ng bangus para sa inihaw, sabihan nyo lang ang alay sa palengke na pangdaing na cut. Sa ngayon, kukunan nila ng lamang loob ang iyong bangus at i-open nila ito na pang-ihaw. Kagaya na lamang nito. Ito ay nahugasan ko na. Hinugasan ko to ng maigi at kinuha ko yung mga dugo-dugo or bloody part dito sa ating bangus. Lalo na sa dugo na nakadikit sa buto. Mainam na ganitong cut pag nagsugba tayo upang ang tiyan niya ay hindi ma-deform. Kasi mas masarap kasi ang tiyan ng bangus. Yan yung mga gusto natin, di ba? Pinag-aagawan. Ilagay natin ang kalahati ng ating mga ginayak na gulay at lagyan din natin ng isang kutsaritang asukal, salt. Ipahid-pahid natin to para magpantay-pantay ang alat. Don't worry, hindi to aalat masyado. Kasi mag-melt yung salt at hindi masyadong didikit sa ating bangus kasi naka-open siya. Lagyan din natin sa labas. Hindi din to aalat kasi may kaliskis pa siya. Sa Thailand nga, yung tilapia binabalot ng asin. Napakasarap. Mas maganda sana kung may pang-ipit tayo may pang-ipit yung pangsugba na iniipit yung isda or ang karni para hindi ma-deform yung isda natin kaso wala tayo nun eh. Kaya ipatong lang natin to. Dito tayo sa labas mag-ihaw-ihaw. Kung nagtitipid kayo sa ulam, pwede nyong gawin to. Itong isang pirasong bangos is 115 lamang. 3 kami kakain, so pwede na. Tapos, gagawin na natin ang ating sausawan. Nilagyan ko ang ating mga gulay ng 3 pirasang limonsito or lemon. Kalamansi. Mas masarap ang sausawan pag may kalamansi. Tapos, lagyan natin to ng kaunting toyo. Depende sa inyong panlasa. Pero dapat mas mananaig ang asim dito, kaya lagyan natin ng kaunting suka para hindi masyadong maalat ang ating sausawan. Nagpapabalanse ang kamatis dito at ang sibuyas, kaya kung mas marami, mas masarap. I prefer to put a little bit of MSG, pero kung ayaw nyo, okay lang. Nakasanayan ko na kasi lagyan ng konting MSG. Don't worry, konti lang yun, dami lang. Tapos i-mix na natin and enjoy eating!